ginagawa mo? What's up mga paps? Welcome back to my channel, J Moto Vlog. So nandito na naman tayo ngayon upang mag-share na naman ako ng panibagong video sa inyo. At ang video na to ay tungkol sa bibigyan ko kayo ng idea or bibigyan ko kayo ng tips sa mga baguhan na gusto mag-convert ng drum brake to disc brake. So bago yan, kung bago ka lang sa channel ko, click mo yung subscribe button, hit mo yung notification bell para updated ka sa mga na-upload kong video. At meron nga pala akong mga ibang videos pa ng tutorials, installation ng busina, ng hazard. So, marami tayong video. So, panoorin nyo lang. At dyan lang kayo. So gaya nga ng sabi ko kanina mga paps, no, tuturuan ko kayo or bibigyan ko kayo ng tip at idea dun sa mga gusto mag-convert ng preno from drum brake to disc brake, no. So bago yan, meron kasing tatlong iba't ibang paraan ng pagko-convert ng preno ng drum to disc, no. So yung una, ito yung gagamit tayo ng sonic plunge hub. So ito siya. Ayan. So ito siya mga paps. Ang tawag dyan, sonic plunge hub. So nabibili mo to, ito lang. And then, ito kasi stock hub ko to. Ayan, stock hub yan. Pina-convert ko siya into disc brake. Ang binili ko noon, ito, plunge hub. So ang ginawa nila dyan, hindi kasi ako gumawa nito eh. So ang ginawa nila dito, tinanggal nila yung housing noong brake shoe, and then pinalit tong plunge hub, and then nagbutas sila dito. Ay, tatanggalin ko lang. So yan, meron yung tornilyo dyan, no? Ito yung plunge hub, nilagay siya dun sa mismong drum sa loob, and then kinornilyo siya dito. 4 na tornilyo yan mga paps. Yan, paikot, pag ganun, para ito mapipix, no? So hindi na siya aalog, hindi na siya gagalaw. So pwede na siya lagyan ng disc brake or ng rotor disc dito. So yun yung unang pinagawa ko kasi hindi ko pa alam yung ibang conversion eh. So medyo baguhan ako sa motor noon. Kaya yun yung naisip kong paraan para mapagpa-convert ng drum to disc, no? So yun, gagamit ng plunge hub, sonic plunge hub. So ito siya. So meron din tong disadvantage mga paps. Although hindi naman siya totally disadvantage. Meron lang siyang mangyayari kapag medyo hindi maganda yung pagkaka-convert. Kasi kung mapapansin niyo yung stock hub natin, kagaya nito, pang SYM to, pag tinignan mo yun dun sa loob, meron niyang emblem or may naka-emboss dun na SYM, no? So pag yung plunge hub mo, yung pinakang lumalapat sa kanya is tinamaan yun, medyo hindi na siya papantay. So, ang kalalabasan nun mga paps, yung rotor disc ninyo ay para siyang kumikending-kending. So, hindi naman siya total disadvantage. Pepreno pa rin naman siya, pero magkakaroon ng hindi magandang kain doon sa iyong brake pad na ginagamit mo, no? So, yun lang yung payo ko. Sa mga gusto mag-convert, gamit ang sonic plunge hub. So, yun yung una. Pangalawa naman mga paps ay ito. Wala kasi akong sample, kaya sa picture ko na lang ipapakita. So ayan, kung makikita nyo sa picture, nakabas dyan. Ayan yung OKM disc conversion kit. So yan naman mga paps, medyo same lang sila ni plunge hub, ni sonic plunge hub. Kaya lang, yung plunge hub kasi na ginagamit dito is hindi mo na kailangan magbutas doon sa iyong hub. So, ito kasi binutas to eh. Binutas yan dito, dito, tapos hindi tinornilyo. So yun hindi na. Pagkasalpak mo lang, may ilalagay ka pala na apat na maliliit na parang brake shoe. Hindi ko lang tawag doon mga paps. So lalagay mo yung 4 yun, and then yung plunge hub, sasalpak mo lang, and then may tornilyo na 4 dito sa may harap, hindi dito sa likod ng rubber damper. So dito yon, hihigpitan mo lang yung 4 na yon hanggang sa ma-press papasok yung plunge hub, and then
bubuka yung pinakampad niya, yun yung iipit dito. So magiging fix na rin siya, hindi na siya iikot, hindi na siya gagalaw-galaw. So yun yung OKM disc conversion kit. So actually bago lang din yung OKM na yun eh, kailan lang din lumabas yan, 2 years ago yata, mga ganon. So ayun, yun yung isa sa mga paraan ng conversion, disc brake conversion. Mabibili nyo siya mga paps, I think nasa 2,000 to 3K. Yun, ganun yung nagre-range yung price niya, 2K to 3K. Kasi pag binili mo yon, kasama na yung mga, meron na siya nung caliper, yung planshaft niya. So ito yung picture na to, yan, isang set yan, no? So yun yung pangalawa. At ang pangatlo naman ay ito na mismo, hub na talaga siya na pang disc, kagaya nitong hawak ko ngayon. Ito yung ikakabit ko sa motor ko. Gaya nung sabi ko dun sa vlog ko, ito panoorin nyo sa taas, meron ako mention dyan na yung conversion ko dati na disc brake, papalitan ko ng Sonic hub. So ito na yon. So ito naman, hindi mo na kailangan mag-convert, hindi ka na magbubutas, hindi ka nagagamit ng flange hub. Baka kala nyo plancha, hindi, flange hub. So ito na mismo siya, itong hub na to, ayan, Sonic hub. Andyan na yung yung lagayan ng disc, ng rotor disc, nakafix na siya, ayan, wala nang tornilyo pa. And then yung sprocket flange. So iset na talaga siya, plug and play. So depende na lang kung depende na lang sa mga spacer nyo na gagamitin, kasi papakita ko sa inyo, merong conversion, merong gumagamit na ganito na hindi angkop or hindi plug and play yung inyong spacer dito sa may bandang rotor disc. Kaya doon lang kayo pinaka mag-a-adjust. Although siguro yung gagawin nyo, yung stock ninyo, puputulan nyo lang siya, ng babawasan nyo lang para pumasok yung spacer at maigpitan siya ng todo, no? So yun lang yung na-experience ko, kasi tinesting ko to bago ko i-explain sa inyo. Sinukat ko muna dun sa stock ko na swing arm, SYM swing arm. Ganun yung nangyari. So yung spacer niya is mahaba. Buti na lang meron ako nung kalahati nun, kasi nga nagpa-convert ako nito eh. So meron siyang kasama na gaganyang kahaba. Yun yung sumakto doon sa hub, sa swing arm ko. So ipapakita ko sa inyo pagkatapos nitong video na to. So yung mga sinabi ko kanina mga paps ay yung kung paano lang magkabit ng, or kung paano gawing disc brake yung drum. Hindi ko in-indicate dito yung paglalagay ng brake master, kasi nasa sa inyo na yan kung paano diskarte, or nasa mekaniko ninyo kung paano kakabit yung brake master, yung master pump sa inyong motor. Kasi usually sa mga stock, conversion pa din. So minsan may nilalagay na yun, bakal basta. Nasa mekaniko nyo yun. And sa mga naka-shifter naman, mas okay. Gaya ko, naka-shifter ako, naka-reset ako. Kaya walang problema yung master pump o yung brake master kung saan ko ilalagay, kasi naka-fix na siya ron, no? So yun. Hanggang dito na lang mga paps, at sana meron kayong natutunan, at sana meron akong nabigay na idea sa inyo, lalo na dun sa mga gusto mag-convert ng drum brake to disc brake, no? So yun. Kung nakatulong sa inyo yung video na to, like nyo, and mag-iwan kayo ng comment kung meron tanong, subukan natin sagutin. At maraming salamat sa suporta mga paps, at sana dumami pa kayo. At yun lang. God bless. Bye bye. Ride safe. So ito yung tinutukoy ko na spacer mga paps. Ayan. So medyo mahaba siya ng konti. Ito kasing stock, no? So ang ikakabit ko dyan, since hindi siya kasya ito, so halos kalahati nitong stock. So ayan. Ito
Ito yung ikakabit ko, yung maliit. So itong mahaba, hindi ko na ikakabit yan kasi hindi siya talaga papasok. So yan, kailangan nyo ng putulan. Kung gusto nyo gamitin yung stock, putulan nyo ng mga ganito. Para magamit nyo yung sabay dito nya. Ayan. So ayan ang mga paps. So ayan o. Ito. Ayan. Kung ito yung kakabit nyo, so hindi, mahaba. So, kailangan nyo talagang putulan to. Ayan o. Ayan. So mahaba siya, di ba? So, kailangan yung putulan. So, yun tinutukoy ko mga paps.